Tawagin niyo na lang po akong Romeo. Bumabati ng magandang araw sa inyo. Hindi naman sobrang nakakatakot yung karanasan ko. Pero masasabi kong napakahiwaga. Noong araw, Sir Neb, ay sa isang squatters area sa Maynila pa kami nakatira. Hindi ko naman kinakahiya yan. Proud akong lumaki akong matino sa gitna ng magulong lugar na yon. 7 years old ako nang magsimulang mangyari yung karanasang ikukwento ko sa inyo. Isang tipikal na bata lang ako noon na gusto ay laging nasa labas ng bahay. Laro sa umaga tapos tambay naman sa gabi. Yung nanay ko hindi nagsasawa sa kakabunganga sa akin kasi hindi nga ako mapirmi sa bahay. Ayaw na ayaw ko rin na pinapatulog ako ng tanghali o hapon. Hinihintay ko lang na si nanay naman ang makaidlip tapos tatakas na ako para makipaglaro ulit sa labas. Dahil sa katigasan ng ulo ko, lagi tuloy akong napapagalitan. Pero yun lang naman ang dahilan kaya pinapagalitan ako ng nanay ko. Dahil lang sa panay kong paglabas. Ang totoo, Sir Neb, mabait na bata ako. Masunurin. Masipag din ako sa gawaing bahay. Lahat ng utos nila nanay at tatay, sinusunod ko. Maliban nga lang sa wag akong tumatambay sa labas. Katwiran ng nanay ko, magulo yung lugar namin. Maraming loko. Kaya nga karamihan sa mga residente ay hindi na lumalabas kapag gabi na. Ang katwiran ko naman, nasa harap lang naman ako ng bahay namin. Hindi naman ako lumalayo. Sa isip ko lang yung katwiran kong yon, Sir Neb. Kasi kapag sinabi ko yon kay nanay, naku po, palo ulit ako dahil sasabihan niya na lumalaban na ako. May takot ako kila nanay at tatay kahit hindi ko pa masyadong naiintindihan yung paraan nila ng pagdidisiplina sa akin dati. Ang madalas kong kasama sa pagtambay noon ay yung mga kalaro ko na sina Jopet at Jigo. Magpinsan sila. Tapos yung bahay nila mga ilang hakbang lang ang layo sa amin. Madalas ay nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Mga usapang bata lang ba. Kapag tinawag na silang dalawa ng mga nanay nila, naiiwan na lang akong mag-isa. Minsan pumapasok na rin ako sa loob ng bahay namin. Pero minsan ay tumutunga nga pa rin ako sa labas. Nagbibilang ng mga taong dumadaan hanggang sa magsawa ako. Tsaka lang ako uuwi. Isang gabi nakatunganga na naman ako sa harapan. Malungkot ako. Wala kasi noon yung mga kaibigan kong magpinsan. May okasyon sa malayo yung pamilya nila. Kaya ako lang mag-isa ang nakatambay. Napatingin ako sa itaas ng puno. Nakita ko kasi sa sulok ng mga mata ko na parang may liwanag. Kaya napatingala ako. Pagtingala ko, Sir Neb, nanlaki yung mga mata ko. Kasi meron ngang nagliliwanag. Mga munting liwanag na galing sa isang parang maliit na insekto na lilipad-lipad. Hindi ko pa alam ang tawag doon. Hindi ko nga gaanong nakikita yung insekto. Basta ang nakikita ko ay maliliit na liwanag na paikot-ikot sa nag-iisang puno sa harap namin. Ilang saglit pa at may isang liwanag na bumaba tapos dumapo sa kamay ko. Manghang-mangha ako noon. Noon lang kasi ako nakakita ng ganoon. Pagkadapo niya sa kamay ko, mga ilang saglit lang yung nakalipas, napansin ko na parang unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Hinaplos ko yung ulo ko. Tinignan ko yung mga kamay ko, mga paa. Basta hindi ko alam kung paano kong ipapaliwanag yung mga nararamdaman ko nun. Sobrang gumaan talaga yung pakiramdam ko. Yung lungkot ko nawala. Tapos bigla rin akong may nakita na nakatayo sa di kalayuan sa pwesto ko. Malapit siya sa likod ng puno. Sir Neb, isang magandang babae. Nakatingin lang siya sa akin, tapos nakangiti. Kahit maganda siya, hindi ko maiwasan na matakot. Noon ko lang siya nakita at hindi maganda yung kutob ko sa kanya. Kaya agad akong pumasok sa loob ng bahay. Sinarado ko agad yung pinto namin. Kinuwento ko kay nanay yung tungkol sa mga munting liwanag. Sabi niya, alitap-tap daw ang tawag doon. Marami daw noon sa mapunong lugar tulad sa probinsya. Pero wala raw noon sa syudad.
paano raw ako makakakita. Sabi ko meron, kitang kita ko. Ang dami pa nga eh. Hindi na lang kumibo si nanay. Parang hindi siya naniniwala sa akin. Kaya hinawakan ko yung kamay niya. Hihilahin ko sana siya palabas para ipakita yung mga alitap-tap. Kaso inalis niya yung kamay ko. Tapos sabi marami pa siyang ginagawa. Nagtitiklop siya ng mga damit. Hindi ko na lang siya pinilit. Nagpunta ako sa bintana tapos tinignan ko yung puno na kinakitaan ko sa mga alitap-tap. Wala na sila roon. Nang hinayang ako na hindi yun nakita ni nanay kanina. Pero yung babae na kinatatakutan ko ay nandoon pa rin. Kaya bigla kong sinara yung bintana. Narinig ni nanay yung pagsara ko kaya tinanong niya ako kung ano yun. Sabi ko wala. Hindi ko sinabi sa kanya yung tungkol sa babaeng maganda na kinatatakutan ko. Nung sumunod na gabi, tatambay na naman sana ako sa labas namin. Nung bigla kong maalala yung mga alitap-tap at yung babae. Wala pa rin sina Jopet at Jigo, kaya wala pa rin akong kasama sa pagtambay. Nakaramdam na naman tuloy ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa babaeng nakita ko. Kahit maisip ko lang siya. Para kasing may kakaiba sa kanya na hindi ko lang maipaliwanag. Bata pa kasi ako nun. Wala pa akong alam sa mga kababalaghan. Hindi na lang muna ako tumambay. Nagtataka tuloy yung nanay ko. Sabi niya himala raw at napirmi ako sa loob ng bahay. Tuwing gabi lang naman. Sa umaga laman pa rin ako ng kalye. Sa ibang bata naman ako nakikipaglaro. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang makita ko yung mga alitap-tap sa puno ay isang masamang pangyayari ang dumating sa buhay ko. Isang umaga yon na maulan. Magkasamang umalis sila nanay at tatay. Hindi ko alam kung saan sila eksaktong pupunta. Basta ang alam ko lang may kukunin silang pera. Bilin nila na wag akong lalabas ng bahay. Wag din daw akong magpapapasok ng kahit na sino. Hintayin ko lang daw yung pagdating nila. Kapag ganoon na umaalis sila, natututo naman ako na sumunod sa bilin. Naglalagi lang naman ako sa labas pag alam kong nasa bahay lang si nanay. Tapos si tatay ay nasa trabaho. Wala akong kapatid, kaya naiinip talaga ako sa loob ng bahay namin. Ang ginawa ko, nagstay na lang ako sa bintana habang hinihintay sila nanay. May iniwan naman silang pagkain sa akin, kaya wala raw dahilan para lumabas ako. Sabi nila babalik din sila agad. Pero gabi na ay wala pa. Nagtataka na ako at kinakabahan na rin. Mag-isa lang ako eh. Nakatulog na nga ako kakahintay sa kanila. Tapos bigla akong naalimpungatan at napabangon bigla. May kumakatok kasi. Wala naman akong ibang inaasahan na kakatok. Pero nagtaka ako dahil yung katok ay malalakas. At yung boses na tumatawag sa akin hindi naman sila nanay. Nagmamadali akong pumunta sa pinto tapos binuksan ko yun. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Mang Fermin, yung kapitbahay naming tricycle driver. Sabi niya may nangyari daw kila tatay at nanay. Siya raw ang nagdala sa ospital. Tinanong sa akin ni Mang Fermin kung saan nakatira yung mga kamag-anak namin para masabihan daw sa nangyari sa mga magulang ko. Sinamahan ko si Mang Fermin sa bahay ng tita ko na nasa kabilang kanto lang, si Tita Elvira. Habang papunta pa lang kami ron ay walang imik si Mang Fermin. Ako naman wala ring kibo. Parang hindi pa pumapasok sa utak ko yung sinabi niya na dinala niya sa ospital yung mga magulang ko. Nung nakarating na kami kila tita, noon ko lang naintindihan na wala na pala si nanay at tatay. Sir Neb na hold up sila. Lumaban daw si tatay kaya binaril siya ng hold upper. Tapos si nanay hindi raw talaga binigay yung pera sa hold upper kaya binaril din siya. Yung perang kinuha nila ayon kay tita ay loan daw yun sa bangko para sana sa bibilhing lupa nila tatay. Iyak ako ng iyak. Hindi ko agad mapaniwalaan yung nangyari sa mga magulang ko. Maraming kapitbahay ang naawa sa akin dahil ang aga ko raw naulila. Yung bahay namin maliit lang
pero pinaghirapan yung ipundar ni tatay. Si tita naman dahil siya na lang yung nag-iisang kamag-anak ko roon, ay siya na yung nag-alaga sa akin. Pero hindi ako lumipat sa bahay nila ng anak niyang babae. Sila yung lumipat sa bahay namin kasi nangungupahan lang sila. Sa bahay namin wala silang babayaran kundi tubig at kuryente na lang. Walang asawa ang tita Elvira, Sir Neb. Sanggol pa lang daw yung pinsan ko nung mangibang bansa yung asawa niya, tapos hindi na bumalik. Tandang-tanda ko pa yung pangyayari nung nakaburol yung mga magulang ko. Doon lang din sila binurol sa tapat ng bahay namin kasi may espasyo naman. Habang nakaupo ako sa isang mesa, natigilan ako. May dumaan kasi sa harapan ko na alitap-tap. Sinundan ko yun ng tingin. Papunta sa puno yung lipad niya. Tapos pagdating doon, marami na naman akong nakita. Inalis ko na lang yung tingin ko sa kanila. Natakot kasi ako na makita rin yung babae sa likod ng puno. Tumayo ako. Lumapit ako sa magkatabing kabaong nila nanay at tatay. Tapos umiyak ulit ako ng umiyak. Hindi pa matanggap ng batang isip ko yung nangyari. Hindi ko na malayan na may lumapit sa akin. Narinig ko na lang na may biglang nagsalita. Malapit pa sa tenga ko. Ang sabi nakikiramay daw siya. Pagtingin ko dun sa nagsalita, Sir Neb, ay yung babae pala na kinatatakutan ko. Napaatras ako tapos mapapasigaw pa sana. Pero sabi niya, wag daw akong matakot. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos inaya niya akong maupo sa isang tabi. Hindi ko talaga alam kung paano niya ako napasunod. Yung takot na takot ako sa kanya. Pero nakuha ko pang makipagkwentuhan. Ang weird nun. Tapos bigla na lang nag-iba yung pakiramdam ko. Tulad nung una kong naramdaman nung una akong makakita ng alitap-tap. Magaan, na para akong nasa ulap lang. Habang nasa isang sulok lang kami nung babae na nagkukwentuhan, yung tita ko naman abala sa pag-estima ng mga tao na nakikipaglamay. Sa totoo lang, Sir Neb, sa pagkakatanda ko, matagal kaming nag-usap ng babae. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano yung pinag-uusapan namin. Nung mga sandaling nag-uusap nga kami, ay nakita ko yung mga alitap-tap na palipad-lipad lang sa paligid namin. Hindi ko na lang pinapansin. Basta tuloy lang ako sa pakikipagkwentuhan doon sa babae. Naputol yung pag-uusap namin nung kalabitin ako ng pinsan kong si Betty. Siya yung solong anak ni Tita Elvira at matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Tinanong niya ako kung may kausap daw ba ako kasi nakita niya akong panay ang salita pero wala naman siyang nakita na katabi ko. Nagulat pa ako. Wala na yung babae sa tabi ko. Hindi ko muna sinagot si Betty. Luminga ako at hinanap ko yung mahiwagang babae pero hindi ko na nakita. Maski yung mga alitap-tap sa puno nawala na ulit. Sinabi ko na lang sa pinsan ko na wala. Sarili ko lang yung kinakausap ko. Nung mailibing na sina nanay at tatay, mas lalo akong nakaramdam ng lungkot kasi hindi na sila ang kasama ko sa bahay. Yung magaan na pakiramdam na naramdaman ko nung makakita ulit ako ng mga alitap-tap ay panandalian lang. Balik na naman ako sa lungkot at talagang literal na gabi-gabi akong umiiyak. Hinahanap-hanap ko yung mga magulang ko. Siyempre, Sir Neb, bata pa lang ako nun. Kaya ang hirap-hirap para sa akin yung nangyari. Si tita naman pinapagalitan pa ako. Dapat daw na masanay na ako na sila na ng anak niya yung kasama ko. Itigil ko na raw yung pag-iyak. At wala na rin namang mangyayari. Hindi mabubuhay ng luha ko ang mga magulang ko. Natatandaan ko yung mga linyang yan ni tita. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi sa akin sa tuwing makikita niya akong umiiyak. Habang lumalaki ako, nakikita ko pa rin yung mga alitap-tap at yung babae. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sila ang naging takbuhan ko kapag nalulungkot ako. Lalo na kapag may problema. Hindi kasi naging maganda ang sitwasyon ko noon sa mga unang buwan na pag-aalaga sa akin ng tita ko. Mainitin pala yung ulo niya. Palibhasa mga bata pa kami. Kaya hindi maiwasan na madalas kaming mag-away ng pinsan kong babae. Asaran, agawan ng laruan,
Yung mga natural na pinag-aawayan ng mga bata. Kaya lagi kaming napapagalitan. Lalo na ako. Kapag nag-aaway kaming magpinsan ay laging ako ang may kasalanan sa tingin ng tita ko. Laging api yung anak niya. Kaya madalas ako ang napaparusahan. Kapag hindi ko rin nasunod agad yung utos ng tita ko, magagalit din siya at minsan napapalo pa ako. Kabaliktaran nga lang nila nanay na ayaw akong pinatatambay sa labas. Si Tita Elvira naman, kulang na lang palayasin ako sa bahay. Sa labas na ako patirahin. Kapag sumasama yung loob ko dahil sa hindi magandang pagtrato sa akin ng tita ko, ay umaakyat ako sa puno. Doon sa nag-iisang puno sa harapan namin, kung saan ko madalas na nakikita yung mga alitaptap at yung babae. Wala nga palang pangalan yung mahiwagang babae na yon. Basta nagpapakita lang siya sa akin at nakikipagkwentuhan. Pero ni minsan ay hindi niya binabanggit ang pangalan niya. Alam ko, tinanong ko naman, pero hindi talaga niya sinabi. Tapos natatandaan ko na nagsasabi ako sa kanya ng mga sama ko ng loob. Nakikinig lang siya. Sa madaling salita ay parang naging kaibigan ko na rin siya. Tagapakinig. Isang beses kasama ko sina Jigo at Japet sa paglalaro. Naisipan kong ikwento sa kanila yung tungkol sa alitaptap at yung mahiwagang babae. Yung tipong pinagyayabang ko pa. Kaso hindi naman sila naniwala. Pinagtawanan pa ako. Sabi ni Japet, imposible raw na magkaroon ng alitaptap sa lugar namin. Iisa nga lang ang puno eh. Gusto raw ng mga alitaptap maraming puno. Ako naman pinipilit ko na totoo yung kinukwento ko. Si Jigo hinamon ako. Maniniwala lang daw siya kung maipapakita ko sa kanya yung sinasabi ko. Malakas ang loob ko noon na tanggapin yung hamon, Sir Neb, dahil alam kong meron talaga akong maipapakita. Sabi ko sa kanila mamayang gabi pagtambay namin. Aabangan namin yung paglabas ng mga alitaptap at yung babae. Ipapakita ko sa kanila. Nung bandang gabi na at oras na ng pagtambay namin, ay kampante akong mapapatunayan ko sa kanila ang sinasabi ko. Magkakatabi kaming naupo sa mahabang upuan sa harap ng bahay namin. Nakatingin lang ako sa puno habang nagkukwentuhan kaming tatlo. Hinihintay ko na lumabas yung mga alitaptap. Hinihintay ko rin yung babae. Pero nilalamok na kami ay wala pa rin ni isang alitaptap ang nagpakita. Nainip na silang dalawa. Si Jopet nga naiinis na. Gumagawa lang daw ako ng kwento. Gusto na nga nilang umuwi dahil medyo matagal na rin kaming nakatambay doon. Baka hinahanap na raw sila ng mga magulang nila. Ako naman panay ang pigil ko sa kanila. Sabi ko sandali na lang at makikita na rin namin yung mga alitaptap. Pati yung babae na sinasabi ko. Kaso Sir Neb, isang oras pa ang dumaan na walang nangyayari sa paghihintay namin. Hindi ko na sila napigilan, kaya umuwi na sila. Si Betty nakikinig pala sa kwentuhan namin nila Jopet at Jigo. Nasa bintana pala siya. Kaya kinabukasan habang nag-aalmusal kami ng kape at pandesal, ay sinabi niya kay tita na meron daw alitaptap at babae sa puno. Tinanong siya ni tita kung ano yung sinasabi niya. Tinuro niya ako. Ako raw ang nagsabi noon kagabi. Bumaling sa akin si Tita Elvira at ako naman ang tinanong. Hindi naman ako nagkaila. Sinabi ko yung totoo na meron nga akong nakikitang mga alitaptap. Pati yung tungkol sa mahiwagang babae, sinabi ko rin kay tita. Akala ko nga maniniwala siya dahil inuusisa pa niya kung kailan ko pa nakita at anong sinasabi sa akin ng babae. Pero Sir Neb, pagkatapos kong sagutin ang mga tanong niya, ay sinabi niya sa akin na kalimutan ko na yung lahat ng yon dahil guni-guni ko lang daw yon. Baka masyado lang daw akong na-depress sa pagkawala ng mga magulang ko. Kaya kung ano-anong nai-imagine ko. Baka raw pati si Betty ay maniwala. Madamay pa sa kalukuhan ko. Sabi ko naman kay tita, nakita ko na yung babae at mga alitaptap bago pa man mawala si nanay at tatay. Kaya hindi yun dahil sa lungkot ko sa pagkamatay nila.
Nagalit si tita. Kinalampag niya yung mesa para lang matigil ako sa pagkukwento ng mga bagay na para sa kanya ay hindi totoo. Natapon tuloy yung kape ko, kaya nanahimik na lang ako. Wala namang naniwala sa akin, kaya wala na akong pinagsabihan mula noon. Paano nga ba naman sila maniniwala? Hindi naman nila nakikita. Ako lang yung nakakakita. Nung nag-12 anyos na ako, medyo nag-iba na yung takbo ng utak ko. Hindi na ako nakapokus sa paglalaro at hindi na rin ako masyadong napapagalitan ng tita ko. Hindi ko nga akalain na magkakasundo pa kami ng tita ko, na magiging mabait din siya sa akin at ituturing ako na parang tunay niyang anak. Siguro kasi nagmamature na ako nun. Palibhasa natutuon na rin yung atensyon ko sa maraming bagay, gaya ng school, mga bagong kaibigan, mga projects. Tapos habang tumatagal ay dumadalang yung pagpapakita sa akin ng mga alitaptap at nung mahiwagang babae. Hanggang sa yung maraming alitaptap ay pakonti na ng pakonti at tuluyan ko na ngang hindi nakita. Minsan naman naglalaan talaga ako ng oras sa paghihintay sa kanila. Tumatambay ako ng matagal. Pilit ko pa rin pinapaniwala yung sarili ko na lagi silang nandyan at anumang oras ay magpapakita ulit sa akin. Pero siguro Sir Neb, dahil hindi ko na rin naman talaga sila masyadong naiisip, kaya kahit anong imagine ko ay wala na talaga. Hindi ko inaasahan na maaga ring mawawala sa amin ang tita ko. Kung kailan pa naman napamahal na ako sa kanya, ay tsaka naman siya kinuha sa amin ni Betty. Isang tanghali noon na sobrang init ng panahon. Bigla na lang akong nakarinig ng bumagsak sa sahig. Parang mabigat na bagay. Yun pala si tita ko na yon. Narinig ko yung sigaw ni Betty sa sala at nung puntahan ko ay nakita ko nga na nahimatay si tita. Akala ko talaga noon ay nahimatay lang siya. Kaya kumuha agad ako ng pamahid. Nilagay ko sa ilong niya, tapos pinaypayan ko ng pinaypayan. Si Betty naman kumuha ng isang basong tubig. Inuuga na rin namin si tita. Tulong kami ni Betty. Nung hindi pa rin siya magising ay tsaka kami humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na nakaabot pa ng ospital si Tita Elvira. Yun palang pagbagsak niya sa sahig ay nawala na siya. May pumutok yatang ugat sa ulo. Dahil sa pangyayaring yon ay nagsimula na naman akong malungkot. Kaming dalawa ni Betty. Nung nakaburol na si Tita Elvira, panay ang hiling ko na sana ay magpakita ulit sa akin yung babae at yung mga alitaptap. Kasi sila lang yung nagpapagaan ng pakiramdam ko kapag nagiging mabigat. Nakaupo ako sa isang mesa tapos nakatingin sa puno. Nilapitan ako ni Betty. Tinanong niya ako kung ano na ang mangyayari sa amin. Sabi ko sa kanya baka sa probinsya na kami tumira, sa poder ng lola ko na nanay ng nanay ko. Wala na rin kasing ibang kamag-anak si Betty. Si Lola Josefa na lang ang natitirang kamag-anak na pwedeng kumupkop sa amin. Kaso hindi naman siya pwedeng tumira sa Maynila dahil may taniman siya na hindi raw maiiwan sa probinsya. At doon na rin kasi ang nakasanayan niyang buhay. Ayaw niya sa Maynila. Magulo raw. Yung bahay namin ibebenta na lang. Tapos tinanong din ako ni Betty kung papaano na raw yung kaibigan ko at yung mga alitaptap. Iiwan ko na rin daw ba doon? Nagulat ako kasi naniniwala pala sa akin si Betty kahit hindi pa niya nakita ang mga yon. Sabi ko hindi ko naman sila pwedeng isama sa probinsya. Tsaka isa pa, hindi na sila nagpapakita sa akin. Baka nga kaya hindi ko na sila nakikita ay nauna nang lumipat ng probinsya dahil masyado na ngang magulo sa Maynila at puro polusyon pa. Biro ko lang yun, Sir Neb. Ang totoo, gustong gusto ko na talagang makita yung mga alitaptap at yung kaibigan kong mahiwagang babae. Kaso kahit anong hiling ko ay wala talaga. Tama nga ang sinabi ko kay Betty na mangyayari sa amin. Dinala kami ni Lola Josefa sa probinsya. May kalakihan naman yung bahay niya roon. Wala nga lang masyadong gamit. Sabi ni Lola ituring naming bahay yon. Tinuruan kami ni Lola ng mga gawain niya
Gaya ng pagtatanim, pagsisibak ng kahoy, pag-iigib sa puso. Isang gabi na medyo maaga pa. Siguro nasa alas 7 pa lang yata yon. Wala ka nang makikitang tao sa daan. Sobrang dilim at sobrang tahimik na rin ang paligid. Naaalala ko tuloy yung mga alitap-tap. Nilapitan ako ni Lola. Tapos tinanong kung hindi pa raw ba ako matutulog. Nakatambay pa kasi ako noon sa balkonahin ng bahay niya. Sabi ko hindi pa po ako inaantok. Tapos naisip kong ikwento sa kanya yung tungkol sa mahiwagang babae na naging kaibigan ko at yung mga alitap-tap na nagpapagaan ng pakiramdam ko. Sir Neb, nakita ko yung pagkabigla sa reaksyon ng mukha ni Lola Josefa. Hindi rin baka ako siya naniniwala. Humugot siya ng malalim na paghinga at saka sinabi sa akin na naniniwala siya. Natuwa naman ako. Ako naman ang nabigla sa sunod niyang sinabi. Kinuwento ni Lola na yung lolo ko raw nung nabubuhay pa ay isang albularyo. May kinukwento raw si lolo noon na gabay niya. Isang babaeng engkanto na napapalibutan ng mga alitap-tap. Napakarami raw na alitap-tap. Madalas daw yun na ikwento ni lolo sa kanya. Pero ni minsan naman ay hindi niya nakita. Nakakakita raw siya ng mga alitap-tap, oo. Pero karaniwang alitap-tap lang. Natural daw ang ganoon sa lugar nila dahil mapuno. Pero yung babaeng napapalibutan ng mga alitap-tap ay hindi pa talaga niya nakita. Kaya inisip na lang niya na hindi yun totoo. Baka imahinasyon lang daw ni lolo. Nagulat talaga ako sa mga sinabi ni Lola. Ibig sabihin, hindi lang pala ako nag-iisa. Tulad ni lolo, posibleng gabay ko rin ang mga alitap-tap na palaging nagpapakita sa akin noon. Pati na yung babae. Marami pang kwento si Lola Josefa sa akin tungkol kay lolo na isang albularyo. Sabi pa ni Lola, ayon sa kwento ni lolo, nakuha niya yung gabay mula nang matalo niya ang isang masamang engkanto. Doon daw nagsimula ang pagpapakita kay lolo ng mga alitap-tap at nung babae. Pinapagaan din daw ng mga yon ang pakiramdam ni lolo. Para bang yun ang naging premyo ni lolo sa pagkakapanalo niya sa laban sa masamang engkanto. Yun nga lang, hindi naman ako albularyo katulad ni lolo. Wala akong nakalabang engkanto para magkaroon din ng ganoong premyo. Kaya hindi ko alam kung bakit pati ako ay may gabay na gaya ng mga alitap-tap na yon at yung babae nga na napakamahiwaga. Siguro ay pinamana na lang sa akin ni lolo nung nawala na siya sa mundo. Ako lang naman kasi ang nag-iisang apo niya na lalaki. Sabi ko kay Lola nung walang naniwala sa akin sa mga nakikita ko, tapos hindi na rin nga nagpakita sa akin yung babae at mga alitap-tap, ay naisip ko na baka nga imahinasyon ko lang sila. Baka bahagi lang ng kamusmusan ko na akala ko ay totoo sila. Natatawa na lang nga ako sa mga kwentong engkanto. Kaso ayun na nga, si Lola na mismo ang nagsabi na pareho kami ng lolo ko. Nakakalungkot lang dahil tuluyan ng hindi nagpakita sa akin yung mga alitap-tap at yung kaibigan kong babae. Kasi siguro hindi na naging buo ang paniniwala ko sa kanila. Maraming pagkakataon na pinagdudahan ko kung totoo ba talaga sila o hindi. Kung hindi pa nga nakwento ni Lola Josefa ang tungkol kay lolo, ay baka hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung totoo nga bang nakakita ako ng maraming alitap-tap sa syudad at isang babae. Hanggang sa tumanda na nga ako, Sir Neb, at magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung tungkol sa alitap-tap at babae ay kinalimutan ko na. Pero isang araw, nagulat ako kasi habang nanonood kami ng TV sa sala, biglang nagsalita yung anak kong lalaki na 6 years old pa lang. Sabi niya ang dami raw alitap-tap kanina sa kwarto niya. Natawa yung asawa ko. Imposible raw yon. Wish niya lang na sana nga meron talaga. Kung ano-ano raw kasi ang pinapanood ng anak namin. Kaya kung ano-ano na rin ang nai-imagine niya.
Pinigil ko na lang yung pagsasalita ng asawa ko. Medyo nainis siya. Tumayo na lang at sabi, i-sprayan na lang niya yung kwarto ng anak namin at baka marami ng lamok. Nung masulo ko yung anak ko, tinanong ko siya kung may nakita rin ba siyang babae. Tumango siya. Sabi niya may nakita siyang magandang babae na nakasilip sa bintana ng kwarto niya. Nakangiti sa kanya. Sir Neb, napalunok ako. Sinabihan ko siya na huwag matakot dahil mabait naman yon. Nagulat pa ako sa sagot ng anak ko. Sabi niya hindi raw siya natatakot. Kinawayan pa nga raw niya. Tapos nilapitan niya. Tinanong ako ng anak ko kung totoo ba yung nakita niya o guni-guni lang tulad ng sinabi ng mama niya. Sabi ko, totoo yung mga alitaptap na nakita niya. Pero hindi yun mga ordinaryong alitaptap. Mga alaga sila ng babae na nagpakita rin sa kanya. At sila ang gabay niya. Kaya wag niyang iisipin na hindi sila totoo. Kasi kapag kako hindi siya naniwala, ay hindi niya na sila makikita ulit. Tumango lang yung anak ko. Bumalik na ulit yung asawa ko sa tabi namin. Tapos na mag-spray kaya tumahimik na kami ng anak ko. Hindi na namin yun pinag-usapan. Pero sa tuwing magkakausap kami na kaming dalawa lang, ay palagi ko pa rin kinakamusta sa kanya yung mga alitaptap. Binililan ko rin siya na okay lang makipagkwentuhan doon sa babae. Basta wag na wag lang siyang sasama kung sakali man na ayain siya na sumama papunta sa ibang lugar. Baka dalhin ka ako siya nito sa lugar ng mga engkanto. Mas matapang at matalino yung anak ko sa akin, Sir Neb. Kasi parang alam na alam niya ang gagawing pakikiharap doon sa babae at sa mga alitaptap. Sabi pa niya sa akin, wag daw akong mag-alala. Hindi siya sasama kahit na kanino. Kahit pilitin pa siya ng gabay na engkanto. Dahil hindi niya raw kami iiwan ng mama niya. Kung magsalita yung anak ko parang hindi galing sa bata, Sir Neb. Pero natuwa na lang ako. Kasi kahit papano, alam ko na nandyan pa rin yung gabay namin.